Pag-usapan natin ngayon mga ka-Phantom ang 5 dahilan kung bakit madami nang nagbebenta ng Sniper 155. Alam nyo yun, gumamit sila tapos nagsawa kaagad sila, binebenta na kaagad. Yon, what's up mga ka-Phantom? So ngayon, nandito tayo ngayon sa may Riverside. Alam nyo na ba yung balita na nai-release na sa ating bansa yung Honda GT-R 150 2024? Pag-usapan natin ngayon mga ka-Phantom ang 5 dahilan kung bakit madami nang nagbebenta ng Sniper 155. So unang-una, kaya madaming nagbebenta ng Sniper 155 kasi yung mga ibang user nito ay no-overwhelm. Alam nyo yun, gumamit sila tapos nagsawa kaagad sila, binebenta na kaagad. Yung iba, naririnig nila maganda yung motor, uso, tapos pagkaraan ng ilang buwan, wala pang 5K auto, binebenta na kaagad. Kasi syempre yung expectation nila dun sa motor na yun, in reality bigla na lang mawawala yung kanilang expectation. So dito tayo ngayon dadaan sa may crossing malapit sa tulay. So traffic pa rin hanggang dito. Pagka bumibili kasi sila ng motor, hindi kagad nila inaalam kung ano yung possible na issue na may encounter nila. Basta trip lang nila magkaroon ng motor. So yun yung dahilan nila kung bakit nila binebenta kagad yung kanilang Sniper. So sa tingin ko yung pangalawang dahilan kung bakit nila binebenta yung ating Sniper, kasi meron na namang lalabas kasi na bagong underbone na 150cc. Walang iba kundi si Honda GT-R 150. So madami na namang magsiswitch niyan, madami na namang gustong maka-experience dyan. Yung mga nasa number 1 na dahilan natin, yun na naman yung mga bibili niyan. So hindi natin may iwasan, syempre gusto talaga nilang mag-explore. Kung baga lahat ng bago gusto nila i-try. Pero tayo kasi wala akong balak pa na palitan itong ating Sniper kasi good na good pa rin naman yung kanyang performance. At wala akong nakikitang dahilan para bumili ng Honda GT-R 150. Kung nakikita nyo ngayon yung nagba-viral na video, madaming gumawa ng friendly gauge dun sa Honda Winner X sa ibang bansa. So dito, yun yung tinatawag nilang Honda GT-R. Yun yung pangalawang dahilan natin. Yung number 3 na dahilan kung bakit binebenta yung ating Sniper 155. Yung mga iba kasing user nito, kadalasan installment yung kuha nila. So siguro yung iba din pinapasalaw na lang nila kasi meron din kasi yung time na siguro nakukulangan sila sa kanilang budget. Kaya pinompost na lang nila through online, pinapasalo nila kahit ibabalik na lang yung down payment. So yun yung ibang dahilan din natin. Kasi syempre alangan iuuna mo pagbabayad dun sa motor bago yung pagbabayad mo ng bills mo o kaya yung kapakanan ng pamilya mo. May mga ibang dealer kasi na consistent sila, every month dapat nakakapagbayad ka. Kasi kapag hindi ka nagbayad, kukunin yung motor mo. Kung baga ide-deposit mo muna yung motor mo sa mismong dealer. So yung iba ginagawa nila, naghahanap sila ng pwedeng sumalo sa kanilang motor para kahit papano may bumalik sa kanila. Yung pangapat natin, may mga user din kasi tayo na naghahanap sila ng power sa Sniper 155. Meron nga yung iba sa tingin nila sobrang bilis na ng Sniper, tapos naka-vertical lang sila ng Raider FI. Ayun, binebenta na kaagad kasi ayaw siguro nilang nakakantsawan. Pero hindi naman yun yung purpose ng motor natin. Hindi naman siya for racing. Ginawa yung motor natin sa pang daily use natin. Hindi siya ginawa for racing. Pero sa totoo lang mga ka-Phantom, sa kanyang category, alam naman natin mga ka-Phantom na si Raider FI 150 lang yung hindi kaya tapatan ng ating Sniper. Pero
Lahat na ng 150cc category, kayang-kaya niya nang sibakin yan kung stock to stock lang. Tsaka kung gusto nyong kung gusto nyo talagang makipag-race, pwede kayong mag-upgrade sa engine ni Sniper 155. Nasa sa inyo lang naman yan kung paano nyo gamitin yung inyong motor. Kasi kung talagang waswas talaga kayo sa paggamit, syempre madali din yung buhay ng motor nyo. Kumbaga kung hindi nyo mahalagaan ng mabuti, darating at darating yung panahon na masisira ito. Kasi minsan tinanong ko yung isang user ng Sniper, bakit ka bumili ng Sniper? Gagamitin niya daw pang pang Thai concept. So 'di ba? Kapag ka bibili ka ng pang Thai concept, dapat mag-rider ka na lang. Kasi kapag ka Sniper, hindi ko kasi type yung mga Thai concept ng Sniper kasi parang ang baduy tignan. Siguro pag big concept siguro mas gusto ko pa. Kasi nagiging mukhang big bike pa. Pero kapag ka itatay concept mo siya, parang magiging mukhang bisikleta. Pangit na tignan. Bale yung pang-5 natin, may mga user din kasi tayo na gusto nila pagkabili nila sa motor, kaagad wala silang may experience na issue o problema ng motor. Meron nga lang yung nag-overheat kaagad, biglang ayaw na kaagad nila, sabihin na nila na sira na kaagad. So madaming ganun na user ngayon. Yung gusto nila wala talagang na-encounter na issue. Pero kahit anong motor yan, mapa big bike man yan, mapa China bike, mapa branded man yan, talagang nagkakaroon talaga ng issue yan. Sa akin naman, na-experience ko yung pagkakaroon ko ng issue sa isang motor kung hindi ka aware kung ano ba talaga yung possible na may encounter mo. Kaya dapat kapag ka bibili ka ng motor, kailangan mo dapat i-review muna bago ka bumili nito, kasi para hindi ka magka-problema. Kasi madami na ring mga Sniper user na nagtatanong bakit kaya nila binebenta yung Sniper 155. Tsaka wala namang dun sa nabanggit nating 5, walang dahilan talaga o walang rason. Kung para sa akin walang rason talaga na ibenta mo yung pinaghirapan mo. Siyempre sa akin kasi itong motor na to, ito na yung talagang ayaw ko nang mawala sa akin to. Kasi yung dating motor na NS200 na lagi kong sinasabi sa vlog ko, siguro pagka hindi ko naibenta noon yun, baka hanggang ngayon yun pa rin yung gamit ko. Pero need ko na rin kasing ibenta noon yun kasi talagang magastos siya sa maintenance. Pero nung pinalitan ko siya ng Sniper 155, dun talaga ako medyo nakaipon-ipon. Tsaka balak ko din kasing maglagay ng mga accessories sana dito sa ating Sniper, pero mas napopogian pa rin ako sa stock kasi. Siguro kapag nagsawa tayo, hindi ko maisip na ibenta to. Siguro maisip ko siyang i-upgrade o gawin ko siyang big bike concept. Yun yung plano ko talaga dito. Tsaka kapag hindi na talaga uso yung Sniper, as in wala na talaga, totally phase out na pati parts nito, siguro itatago ko na lang siya at gagawin kong souvenir. Pero syempre hindi natin alam. At ayun, nandito na tayo sa may Peña Blanca. Hindi ko pa kayo masyadong naiikot dito, kaya dito tayo dumaan ngayon. Ito yung daan na papuntang Isabela. Tapos kakaliwa naman tayo dito kasi daan tayo sa may City Hall. Kapag ganitong oras kasi madami talagang tao. 7:31 na. Maraming salamat sa panonood mga ka-Phantom. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.